Ay grabe ito, itinodo na talaga ng ibang bansa ang pagtulong at pagsuporta sa atin. Mga barkong pandigma, pinakamalaking aircraft carrier ng Italia dito ngayon sa ating bansa. Nakadao ngayon dito sa Manila Bay. Ito ang ITS Cavour CBH 550. Alright guys, so good morning sa ating lahat at nandito tayo ngayon sa Manila Bay. Araw ng Miyerkules ngayon at kasalukuyang sitwasyon natin ngayon dito. At nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan, maghapong pag-ulan dahil nga yung bagyo ay malapit pa rin sa atin. So gusto ko lang sana mag-update at yun nga, napansin natin na merong isang aircraft carrier dito na nakadaong dito sa pier ng Maynila. Ito, ayan o. So nakita ko to sa post kahapon sa Facebook na isa daw tong Italian aircraft carrier. So nandito siya ngayon sa bahaging ito ng pier ng Maynila. So kung mapapansin nyo naman sa yung kalangitan, talagang sobrang parang bubuhos ng napakaraming ulan, no? Napakaitim. At nandito tayo sa bahagi ngayon ng Manila Bay. At yun, medyo hindi naman umuulan kaya naglakas loob tayo na pumunta ngayon dito para magbigay ng update. Ayun. And hopefully no, lagi tayo mag-ingat mga kababayan. At ipag-pray natin na makabangon muli, no? Alam ko naman na yung mga kababayan nating Pilipino ay napakahusay natin pagdating sa pagbangon, no? Kahit na anong pagsubok ang dumating sa atin, yung mga nasalanta ng bagyong Enteng. Ayan po yung isang aircraft carrier ng Italy ang nandito ngayon. Dalawa to, no? Dalawang barkong pandigma ng Italy ang nandito ngayon sa Manila Bay. Good morning mga kababayan. Ito, dalawang barkong pandigma ng Italia nandito ngayon sa ating bansa, nandito sa Manila Bay. Ayan, aircraft carrier at isang frigate. So alamin natin yung information ng dalawang barko to para may idea din po ang lahat, no? Alright, so lapit pa tayo at pakita ko sa inyo yung bahagi na to ng Manila Bay ngayong mga oras na medyo nagbabanta na naman ang napakabigat na buhos ng ulan. Alright guys, good morning po, no? Eto, at baybayin din lang natin itong kahabaan ng Roas Boulevard, Manila Bay Walk. So kung nyo mapapansin, medyo maraming maraming basura tayong nakikita dahil na rin yan sa hagpas ng alon na may mga kasamang basura na tumatama dito sa seawall, kaya napupunta rin dito sa bahaging ito. Ayan, tatanong natin sa may seawall ang daming basura. So pakita ko lang sa inyo yung kalagayan ngayon dito sa Roas Boulevard, Manila Bay. Dami pa rin mga nagja-jogging ngayon. Ang dami pa rin mga nag-ehersisyo, no? Kahit na ganito yung panahon. Importante talaga na tayo ay makapag-ehersisyo araw-araw kahit ilang minuto lang, para na sa ganun yung katawan natin hindi ma-stuck yung mga kinakain natin ng mga chemical. Sa panahon ngayon, the reason kung bakit marami na rin mga tao ang nagkakasakit ay dahil sa mga kinakain natin, lalo na sa panahon ngayon. Mostly na mga pagkain tulad ng mga nasa fast food, pinoproseso na yan, sinasamahan na ng mga chemical, no?
Kaya yun yung mga pumapasok sa ating katawan. Kaya mag-ehersisyo tayo parang nang sa ganon ay kahit paano malabanan natin yung mga toxic na pumapasok sa atin katawan. Ayan, at nararamdaman ko na yung bagsak ng ulan, medyo umaambo na. Dito na tayo sa may malapit sa may Pedro Hill. Titingnan lang natin, sisilipin natin ang mas malapitan yung mga barkong pandigma dito na nakadaong sa Manila Bay, mga barkong pandigma ng Italia or Italy. Silipin natin, umaambo na. Grabe din yung bagyong Enteng, no? Hindi siya totally pumasok yung pinakang mata niya sa ating bansa. Pero alam naman natin na ang mas malakas talaga is yung kanyang paligid, no? Yun yung pinakamalakas na sa bagyo, yung paligid niya. Yung mata tahimik lang yan, pero yung paligid doon natin naaasahan yung malalakas na hangin at ulan. Kaya marami pa rin, no, marami talaga ang nasalanta ngayon dito sa ating bansa, lalo na dito sa may part ng dito sa Metro Manila, dito sa may Antipolo, Rizal, at sa ibang bahagi naman ng Pilipinas, maging sa Luzon at sa Visayas, sa Bicol, ganun din. Nagulat nga kami eh. Sigurado yung Dolomite Beach, napakaraming basura nito. Ito yung Bubulaay, sigurado. Ayan, no, kitang-kita pa lang sa malayo yung dami ng basura ngayon dito. Ayan, napakarami. Silipin natin yung hindi tayo makakapasok sa Dolomite Beach kasi nga sarado yan ngayon, gawa nga ng ditong nakaraang araw nanalasa ang bagyong Enteng, at siguradong maraming naglilinis ngayon dyan. Tapos meron pa tayo mga nakita ko doon sa weather forecast na meron pang bagyo, no? Kaya mag-ingat tayo, laging maging handa po tayo mga kababayan. Ay grabe, ang daming mga naglilinis na mga taga dito. Parang nandito yung full force lahat ng mga naglilinis sa nandito mga taga MMDA, Baseco Warriors, DPS nandito rin siguro, nandito sa Dolomite Beach. Ito yung exit ng Dolomite Beach. The next ito is US Embassy na. Sarado ang Dolomite Beach. Ayan, umuulan na, kita nyo. Umuulan na po mga kababayan. Uy, palakas. Silong muna tayo. Alright. Ito guys, mula dito sa Palisok, Paseo Palisok, ay matatanaw natin yung aircraft carrier ng Italy. Ito. Alright, so napakalaki, di ba? Tanong natin, no? Tanong ko sa inyo mga kababayan, no? Kailan kaya tayo magkakaroon kahit isa lang ng ganito? Alam nyo ba na sa buong Southeast Asia na mga bansa, no, ay tanging isa lang ang merong aircraft carrier. So yan yung Indonesia. The rest, yan, wala tayo. Submarine, wala rin tayo.
Pero sa pagkakaalam ko, kabilang tayo sa mga grupo ng mga bansa na may submarine pero wala tayong submarine. Ayan. So mula yan dito sa Palisok Circle. Medyo uulan na naman. So tara.